Welcome to Donmar TV News Channel. Maraming salamat sa lahat ng nasa TikTok na kaibigan natin. Nakaka-good vibes lang talaga. At yan naman talaga dapat ang gamit ng social media. Positive vibes lang po tayo. Walang fake news. Huwag yung nag-aaway. Huwag yung nag-a-unfriend. Basta positive vibes lang po tayo. Kahit magkakaiba tayong lahat sa ating mga gusto, dapat respeto po. At huwag naman natin tapusin ang aming mga friendship. Gamitin natin sa maganda yung social media. Katulad ngayon na may sakuna sa norte, let us use it for important things like to share hotline numbers o kaya man magpadala ng mga updates sa kalagayan nila o kahit to gather help from yung mga gusto mag-donate at tumulong para mag-connect ng mga pamilya na hindi nakakapag-usap. Maraming salamat uli sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa amin. Stay safe, stay dry, sama-sama tayong babangon muli. Manny Pacquiao, Mr. Manny Pacquiao, alam mo ba na ikaw ay idol na idol ko? Kasi napakagaling mo na champion sa boxing at walang makakapantay ng iyong naabot na 8 Division World Champion. No? Ikaw lang ang ganyan. Bihirang-bihira yan at ikaw lamang ang nag-iisa sa mundo na ganyang klaseng champion. Hangang-hanga ako sa'yo. Pero Manny, hindi ka pwedeng presidente ng Pilipinas kasi kulang na kulang ang iyong kaalaman, ang iyong eksperyensya, ang ilalim ng isip mo ay kulang na kulang. Sa pagka-presidente, hindi pwede dyan yung mga salita na let's add the increase, no? Walang ganon. Kulang na kulang ang iyong kaalaman at pagkakaunawa kung paano operate ang gobyerno, kung paano mag-operate ang lahat ng sangay ng pamahalaan, wala kang alam dyan. Kaya huwag ka nang mangarap na ikaw ay mag-presidente kasi talong-talo ka. Kaya nga kulilat ka sa mga surveys kasi nga alam naman ng mga tao kahit hanga sila sa iyo bilang boksingero, pero ikaw ay hindi naman pwedeng presidente kasi nga kulang na kulang ang kaalaman mo. Hindi naman po pwede na lahat na lang ng oras, lahat ng minuto ay may bumubulong sa iyo na advisor. Kasi kahit na anong desisyon na gawin mo, hindi mo rin naman naiintindihan kung yung ano ang ina-advise sa iyo. Ganon, no? At yung sinasabi na mo pa na isole yung mga ninakaw ng Marcos, hindi mo ba alam na lahat ng mga cases na yun ay na-dismiss na? Sa kabila ng lahat na ang Sandigan Bayan ay mga appointees ni Cory at mga appointees ni Noynoy at appointees ni FBR, walang napatunayan sa mga kaso na yan. In fact, na-dismiss na nga. Kaya wala kang kamalay-malay magsalita, wala kang alam para sabihin na isoli ang mga ninakaw. Matagal ng lumang tugtugin na yan, hindi na yan, wala nang nakikinig dyan. Ganyan kaka-ignorante, no? Hindi mo ba alam na kaya nagtatap ngayon sa survey si Bongbong Marcos ay dahil wala nang naniniwala dyan sa mga paninira ng mga Aquino at mga Dilawan na yan, yung mga nakaw na yaman na yan, hindi na umuubra yan, lumang tugtugin na yan, na wala nang nakikinig. No? Kaya ikaw, Manny, sayang yung iyong pera sa nakikinig ka dyan sa mga sulsol ng mga advisor mo kahit na alam nila na wala kang kapana-panalo kasi nga ayaw ng tao ng presidente na walang nalalaman at kulang na kulang ang kaisipan. No? Manny, idol kita, tandaan mo. Ha? Pero dapat manatili ka sa boxing. Hindi ako naniniwala na dapat kang mag-retire. Ikaw lang ay naisahan ni Ugas kasi iwas siya na iwas, takbo siya ng takbo, nakagaya ni Mayweather. Pero ikaw, Manny, hindi ka pa laos na boxer. Dapat bumalik ka sa boxing at bigyan mo pa ng karangalan ang Pilipinas. At kami ay nasa likod mo, basta meron kang laban, Manny. Pero sa presidente, wala ka, hindi ka pwede. Kulang ka sa karunungan. Okay? Pabor daw si Senador Bato na ipagbawal na ang substitution sa eleksyon. Kayo nga handa kayo kanyo mag-substitute Sa tingin nyo ba dapat nang tanggalin din yun? Sige, amin natin yun para hindi na wala nang substitution. Hindi masasakit ang tiyan ko dyan. Kasi ngayon, existent pa naman yan Tapos na ako, pag-iamin natin yan.
Sabi ng COMELEC, isa sa mga kategorya para Ito ha. Papakita ko sa inyo yung buong parte ng interview niya dyan. Napakaganda ng pagkasalita niya eh. Panoorin niyo to. Hindi naman po sa pero I'm really curious kasi none of us have ever gotten that kind of a call. Paano po linalapit sa inyo? Mga condescending yung mga tanong dito. Tingnan nyo, pakinggan ninyo ha kung paano. Sabi, Adre, walang tumatakbo. Pwede bang ikaw? Ganun lang ba yun? Hindi ganun pagkasabi, Rudy. Parado ka ngayon, no? Di ba? Hindi, kaya, so ganun lang ba yun? Bigla ka lang sinabihan. Hindi ganun ang pagkasabi, ha? Excuse me. Siyempre, I will give you a blow-by-blow account. Sige po, ayan. Really transpired. Tinawagan ako ni Yusek Astrabel Pimentel Naik na, Sir, saan ka ba? Hindi ko, andito sa Cavite. Ay, good. Makapunta ka kagad dito sa Sofitel. Kung bakit? Sir, kailangan mag-file ka ng COC mo. Sabi ko, bakit? For what reason? Bakit ako? Ay, pinasa niya yung cellphone kay Secretary Cusi. At Secretary Cusi explained to me that wala na tayong iba pang pwedeng magpapatuloy sa legasya na iiwanan ng ating Pangulo, kundi ikaw. Yung laban natin sa droga, kriminalidad, corruption, terrorism, bill, pandemic. Bill? Ayoko ituloy yung bill. Parang away, hirap na ako hindi kumakain, bill pa. Bill. Lagyan mo kasi ng letter D. Response program, ating economic recovery program amidst the pandemic. Ikaw na. Sige. So yun pa lang doon. Tinawagan daw siya nila Sec Cusi na ituloy, walang magpapatuloy ng ginawa ni Pangulong Duterte. So, kaya siya sige. Diretso ako, pumunta ko doon. Nag-file kami. Yan na yun. Panalo ka siya. Panalo kayo for candor. Anong kakatawa dun? Nalo kayo for candor. Pero sa totoo lang ang galing dito ni Bato kasi marunong siya sumakay. Hindi niya sinasakyan niya yung mga tawa ng ako to mabibuisit ako dito. Pero sir, walang binanggit. Not for candidate, for candor. Sige, tawanan nyo. Tinatawanan lang kayo niyan. Walang binanggit sa inyo na kailangan natin ng kandidato ngayon kasi hindi pa namin makumbinse ang ibang tao na tumakbo. Wala bang ganon? We're relying on your candor. Senator. Alex ka lang ba? Hindi ko po inuulsun to yung Bisaya, ha? Tutuwa nga ako kay Bato. Yung mga iba dyan! Honestly, in fairness kina Secretary Cusi, hindi ako sinabihan ng ganon. Hindi ako sinabihan na, caretaker ka muna ha. Please holder ka muna habang hindi pa naka-decide si Inday Sara. Walang sinabing ganon sa akin. Kaya pumunta kagad ako. Pero at the back of my mind, alam ko may posibleng mangyari ito hanggat November 15. May posibleng mangyari ito. Panalo kayo, Senator, for candor. Alam ko, may mangyari. Alam ko. Okay, pero ito... Ako nainis ako eh. Totoo lang, naiinis ako dito sa mga nagtatanong na ito. Ito na nga, ewan ko ba eh. Gusto nyo ba nung kandidatong malabulaklak yung magsalita para lang bulahin tayo? O ito yung taong talagang, alam mo yon, pag tinanong siya, diretso niya sasagutin. Tinawagan ako eh. Bakit? Kasi wala daw magpapatuloy ng ng programa ni Pangulong Duterte, di ba? Tuwan-tuwa eh. Ibig sabihin, sa totoo nga, ito yung taong honest. Sobrang honest na hindi siya, alam mo kasi kung halimbawa kung ikaw ay isang trapo na politiko, tinanong ka, Bato, kunwari lang, sabihin natin, ibayin natin, Isko! Matagal nyo na bang pinag-usapan yun? Kahit last minute, ano isasagot mo? Malamang kung ikaw isang trapo, sasagot mo, matagal na po namin pinlano ito.
Matagal na po namin pinag-usapan na nais namin ng tuloy-tuloy na pagbabago sa ating bayan. Kaya noon pa lamang ay ito na ang aming pinag-usapan. Gusto nyo ng ganun? Buti nga to si Bato, diretsyon. Tinawagan lang ako, nandun ako sa Cavite. Kasi inalagaan ko yung apo ko, apo daw niya inalagaan sa Cavite, di ba? Oh.